The book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Verse number 11. If you dare, say amen. Okay, atong dunganon pagbasa usa ka verse. Okay, everybody go. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Diyos magabless yang pulong kanimo may gugmaon nga Dios dalaygon kanintak na sa gabion nga imong gitugot sa matag usa ka namo nga niya kami karon aron pagdaig sa imong ngalan, pagsimba kanimo sa espiritu kamatuoran. Dalaygon ka for the whole week nga naghatag kag proteksyon ug nagabless sa among kinabuhi ug nagampo ko Ginoo ining kagabion, ikaw Ginoo magauban kanamo. Let the Holy Spirit mugiya labos tanan taga-imig kaalam nga masabtan imong pulong. Gamita ko Ginoo instrumento lamang among giduol among mga tagsa kaugalingon kung aduna kay nakitang lama sa sala nga makababag sa imong pulong ug gasime sa imong dugo nga imong giula dito sa cross ug nagampo ko Ginoo ang among hunahunag kasing-kasing imo ning i-prepare aron imong pulong makapenetrate gyud sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, makalingkod. Now, kung atong balikan pagbasa ang verse, mao ni siya gisulti ni Apostol Pablo, matud pa niya sa verse number 11. Only Luke is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So makita nato diya kanang si John Mark, or gisgutan rin si Mark. So kinsa man ni si Mark or John Mark, usa ni siya sa mga writers sa book of Mark. Okay? Ang pag-describe ni Apostol Pablo niya, gitawag siya, he is profitable for the ministry. Okay? Gingana pag-describe si Mark. Another meaning aning profitable, gitawag siya useful. Okay? Magamit gyud or galamiton. So nindot kay sa kinabuhi gyud nga mahimo tang galamiton diya sa Ginoo. Amen? Kay sa atong kinabuhi, mo na'y pinaka-importante nga humanta maluwas nga kini atong kinabuhi magamit gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Mo na si John Mark bisan sa iyang kabatan-on wala kato nakahimong babag nga dili siya magamit sa buluhaton sa Ginoo. Gani miingon ang Biblia, profitable siya diha sa ministry. Gamit siya, nagamit gid siya sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Now atong mensahe nining kagabion ato ni siyang gitaytulan alang nato ning mga Kristohanon kung wala pa ta nag-involve sa ministry. Ang gikinahanglan ani mo ni atong title, Be Available for Jesus. Okay? Nganong usay wala ta nagamit sa buluhaton sa Dios because dili ta available. Nay mga panahon sa atong kinabuhi daghan tag mga excuses. Muratag si Moses ba no? Daghan sa excuses gani sa panahon ni Moses sa diyang gitawag siya sa Dios. Mingon si Moses, Lord, I am not eloquent. Gani I'm slow to speech. Dili ko kabalo mang istorya. Gani mingon siya, si Aaron lang Lord gamita. Daghan sa excuses nga dili siya gusto musunod sa Dios. Now sa atong kinabuhi dili malikayan nga daghang Kristohanon daghang excuses sa iyang kinabuhi. And sa dili siya magamit kay busy. Di ba? Sa gara sa atong irason nganong dili ta kasunod sa Dios tungod sa atong kabisi. Usahay kini atong trabaho, usahay kini atong negosyo nga pwedeng makababag nga mahimo natong rason nganong dili ta kasunod sa Dios. Pero ang Kristohanon nga available kanunay para sa Dios, kanang mga butanga dili na maoy hinungdan nga dili ta kasunod sa Ginoo. Amen? Bisan asa ta, even you are a student, or nagtrabaho kag usa ka company, or you are a teachers, or bisan asa ka nga area sa kinabuhi na bilong, pwede kang magamit sa Dios. Unsay gikinahanglan, dapat available ka kanunay. Amen? Importante kaayo nga naatay kinaiya nga basta para sa Dios, you're always available. Okay? So diri sa church, daghang ministry. Di ba? Kung imong daghang tag ministry diri sa church. So pila man ka ministry imong giapilan. Nag-involve ba ta ana nga ministry? Amen? Now, matud pa ni Rick Warren, nothing is insignificant when you serve God. Ato ginang hinumduman. Blessing kaayo ginang mga lagad ka sa Dios.
Amen? Then matud pa ni Ed Lapis, usa ka Pilipino pastor, or gataw po siya book author, matud pa niya, be a functioning member of the church, have a ministry. Nindot gayo, as a member ani nga church, nag-function gud ta. Kay sa church, ingon ang Bible, we are belong in the body of Christ. So every part of the body of Christ, dapat tanan mag-function. Kabantay mo kung area sa imong lawas nga dili mag-function, muapekto sa tanan nga part sa imong lawas. Di ba? So ning ana pod, importante as a member, nag-function ta sa church or naagid tay ministry nga giapilan. Now kung ining kagabion, kung wala pa kay ministry nga giapilan, mo ni ang challenge nato karon, dapat mag-involve gid ta sa ministry. Ngano man pastor, ngano kinahanglan man gid tag mag-involve, dili na lang di ay. Pwede man, pero hinumduman nato ingon ang Bible, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one of us muhatag taghusay sa Dios. Ganahan ka nga inig atubang nimo sa Dios. Makita nimo ang uban nga mga member, ang uban nga mga Kristohanon, for example lang ni Pastor Gilbert. Nakita nimo pag atubang sa Dios, daghan kay reward na dawat si Pastor Gilbert. Nya pag abot sa imo, zero balance. Diba dili nindot no? So inig atubang nimo sa Dios, mahimo tang makauulaw. Ulaw kung mga tubang ta in the time sa atong master nga wala ta ikapresenta, Lord. Dito pa ba ako sa kalibutan, nag-serve ko nimo, mo ni akong gihimo. Di ba lahi ra no? Lahi ang confident, inig atubang nato sa Dios kana kung naatay gihimo sa Ginoo. Okay? Ang gikinahanglan available ta kanunay sa pag-alagad sa Dios. Amen? Now si John Mark is the writer of the Gospel of Mark in the New Testament. He was contributed great and significant thing to the works of the Lord. But it all started with a simple service he rendered. Nagsugod ra gyud with a simple service. Nganong nang nahimo man na ni John Mark, tungod na siya'y kinaiya nga available para sa Ginoo. Now we too can begin our service to the Lord with these simple and basic ministries. Na gitawag the 3-letter I's. Kining gitawag the ministry, na gitawag simple and basic ministry. Nawa, the ministry of intercession by praying for others. Basic ministry or simple and basic ministry, kanang mag-ampo ka alang sa uban. Basic ministry na. Okay? Kana ding mag-pray ka, nag-ampo ka sa uban, mag-ampo ka nga naay maluwas, mag-ampo ka sa mga missionary, mo na gitawag basic nga ministry diri sa church. Another na po'y gitawag the ministry of invitation to the unchurched and unsaved people. Amen? Kanang mang-invite kag mga bisita or mga tao nga pa naluwas nga dal-o nimo sa simbahan, ministry na. Simple ministry, pero kung imo nang himuon, well, that's your great gain. Amen? Dako nagkahimuan sa imong kinabuhi. Simple na kanang invite-on, sample na kay mga friends, na kay mga silingan. Kung imo na siyang invite-on, or kung teacher ka, makadala kag kauban nimo nga teachers, madala sa simbahan, di ba? That's your ministry. Amen? Kung wala na to na gihimo, well, ato nang himuon. Amen? Basic ministry diri sa church. Ang napoy gitawag, the ministry of instrumentation for various helps in the church. Pwede dita magamit sa Dios nga mahimo tang instrument nga daghang mga tao, daghan kang matabangan nga madala ang tao diri sa simbahan, ginamit ka. Amen? Now, pila man ka tao karon imong ma-point, kana biya gigamit ko sa Ginoo na. Kana nadala na siya, gigamit ko sa Ginoo na. Unay kinabuhi nga nindot kaayo. Amen ba? Murag mingaw man, murag magkatulgon mo. Lami ba inaog no, basta yag wali nimo ba, magwala, murag may effect. Muna ingon ang Bible sa book of Hebrews, if you heard the word, harden not your heart.
Ang gikinahanglan bitaw every time nga naa ta sa church, kanang nagsimba ta aron dili sayang atong pagsimba, dili na to paggahion atong kasing-kasing. Usahay mo gud wali. Atong dawato nato na tungod kay pulong sa Dios na para asa man na for our own benefits ra na. Para na sa atong kaugalingong kaayuhan. Kita ray makabenepisyo sa pulong sa Dios. Amen ba? Akong baliko na pila gay kapi ang kung nata simbahan dapat gamit anin tulo kapi. You need to preparation, we need to participation o practice. So kung naa ka sa church, prepare your hearts, prepare your mind. Then ikaduha, participation. Kinalang ka mo participate, mo nang mo amen ka. Maura gid na atong trabaho, amen. Para unsa man madasig ang gawali. Kuha na to. Kamugay barog dire bag mura mo kalibangon nga di kasabot. Di mo amen samot. Amen? O kanang tapusampi kung unsay atong nadungog sa minsay sa pulong sa Dios, we need to practice. Amen? Okay, number 1. Unsaon man nato pagpakita nga kita available or unsa matong himuon aron atong mapakita nga available ta diha sa Dios. Okay, number 1. Importante sa atong kinabuhi gyud nga dunay open heart for Jesus. Okay? Kanang open heart, kung dili man gud open ang atong kasing-kasing, mo nay hindrance nganong lusod ang pagsunod sa Dios. Kaingon sa Bible, tanan natong himuon mubalik sa atong kasing-kasing. Nganong lisod ang pagsunod sa Dios because sometimes ang atong kasing-kasing dili open, dili available para sa Ginoo. Pero ang Kristohanon nga iyang kasing-kasing open para diha sa Dios, walay babag, walay rason nga dili siya mosunod sa Ginoo. Gikinahanglan di na kay open heart for Jesus. Kumusta man imong kasing-kasing karon? Open pa ba na para sa Ginoo or lahi mo'y naka-open ana? Sa mga young people ang naka-open siyang kasing-kasing dili gud Ginoo. Ang iyahang mga sweetheart, yang mga mahal, mga gihigugma, mo'y nakapatibok sa iyang puso pero pagtibok sa iyang puso para sa Ginoo wala gyud. Mo ginaingon sa Bible sa Revelation nga remember your first love. Kinsa may imong first love karon? It is Jesus or kanang naadya karon sa imong kasing-kasing nga nagpahipi? Dapat ang atong kasing-kasing para gid sa Dios. Ang gikinahanglan diya aron mahimo tang available diya sa Ginoo, dapat na kay open heart para ni Jesus. Amen? Sa Mark chapter 14 verse 51 to 52, tanawa si John Mark. And there followed him a certain young man having a linen cloth cast about his naked body. And the young man laid hold on him, verse 52. And he left the linen cloth and fled from them naked. Tanawa si John Mark. Bisan sa iyang kinabuhi nga dili maayong sitwasyon niya, tanawa, si Mark nakaatubang siya danger when he followed Jesus. A young man wearing nothing but a linen garment was following Jesus when they seized him and he fled naked. Tanawa? Bisan sa nahitabo ni John Mark sa diyang misunod siya sa Dios, miatubang siya danger. Nagdagandagan siya, gani sa iyang pagdagandagan, nakahubo siya. Tanawa? Tungod lang sa iyang pagsunod sa Dios, pero katong butanga, wala kato nakapugong ni John Mark sa pagsunod sa Dios. Why? Because open iyang kasing-kasing para sa Ginoo. Amen? But pasabot di ini, bisan sa atong kinabuhi, kung muagi man tag, mawad-an man ta sa mga butang kalibutanon, mawad-an man tag higala tungod sa pagsunod di mo sa Dios. Pero kung open ang imong kasing-kasing, available ka para sa Ginoo, dili gina mahimong babag, dili nimo alagaron ang Ginoo. Amen? Usay daghang babag sa pagsunod. Mingon ta nga, kung moalagad ta, basin ang akong mga friends mo palayo nako. Kung mga lagad ko sa Dios, basin mausab ang akong niani ang sitwasyon nako. Pero kung naa kay kasing-kasing para sa Dios, open ang imong kasing-kasing sa Dios, dili na makapugong sa imong pagsunod sa Ginoo. Amen? Matthew chapter 10 verse 37 to 39. Tanawa giwarningan ta ni Jesus mahitungod ani. Kay sometimes
Mo ni usay hindrance nato lisod ang pagsunod tungod ani, nawa? Mo na ingon si Jesus, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Asa? And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Verse 38, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Verse 39, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Amen? Siya nga mangita sa iyang kinabuhi, maun sa gali, mawad-an. Now, kung atong siguroon ragyod ang atong comfort, maniguro ta sa atong kinabuhi ng Bible, mawad-an ta. Pero katong tao nga nawad-an tungod sa pagsunod sa Dios, ingon ang Bible, makakaplag siya. Amen? Ning ana ang prinsipyo sa Bible. Kung maniguro ta sa atong kinabuhi, ato bitong kaugalingong gilantaw, wala ko'y paki ang uban, maimpirno na. Wala ko'y paki nila. Ingon ang Bible, mawad-an ka. Amen? But kung tinuod kang, if your heart is available for Jesus, no one can hinder you sa pagsunod sa Dios. Amen? Ang gikinahanglan diya ang imong kasing-kasing nga open or available para sa Dios. O kanang mga butanga dili na hinder nga dili ka makaalagad sa Dios. Amen? Job chapter 1 verse 21. Tanawa ang statement ni Job. Kailatan ni Job, no? Si Job sa iyang pag-alagad sa Dios, miagi siya grabe nga pagsulay. Pero pangutana, si Job ba miundang sa pagsunod sa Dios? So wala kay makita nga miundang si Job. But, unsay ingon niya? Job chapter 1 verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb. Atong hinumduman na, hubo taming abot ining kalibutan na. And naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Diba kung imong tan-awon si Job, no? Bisan sa iyang nagian, pero nakahimo gihapon siya pagdaig sa Dios. Why? Because ang iyang kasing-kasing open diha sa Ginoo. So sa atua day, kung naatay mga magian nga mga circumstances sa atong kinabuhi, dili din na mo hinungdan mo kwita sa pagsunod sa Dios. Ug dili po na babag nga dili ta mo sunod sa Dios. Ang gikinahanglan da ang imong availability diha sa Ginoo. Dapat always tang available. Open ang imong kasing-kasing para sa Dios. Colossians chapter 3 verse 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Bantayan na ni siya, no? As men pleasers. Sabot naman tani unsa ning eye service, no? Eye service. Daghan na siya. Nay mga tao or nay mga nagbuhat, mibuhat siya tungod kay naay naglantaw. O napoy gitawag men pleaser, so dili na Ginoo gipahimuot tao na. Dayon sabad, but in singleness of heart, fearing God. Verse 23, and whatsoever you do, bisan unsa atong himuon, do it heartily, as to the Lord and not unto men. So kung unsa nga ministry naa ka karon, ang Bible nagsulti, buhata nga tibuok nimong kasing-kasing. Amen? Buhata nga kinasing-kasing. Dili para sa tao, but gibuhat nato na para sa Dios. Unsay kinahanglan? Mahimo tang available diya sa Ginoo. So number 1, dapat open ang atong kasing-kasing para sa Dios. Number 2, unsaon nga mapakita nga available ta diya sa Ginoo? Number 1, dili lang open atong kasing-kasing. Ikaduha, dapat open your home for Jesus. Sa ibot pasabot anang open your home for Jesus. Kabalo ba mo na ikanta nga ang yawa sa panimalay sigilag away. So importante diya sa panimalay ang nanigbabaw diha si Jesus. Kay ang panimalay nga walay Jesus, gubot gyud na nga panimalay. Amen? Dapat kitang mga Kristohanon open ta diha sa atong panimalay para sa Ginoo. Mo nang naatay gitawag home Bible study. Mo nang naay mga Bible study diha sa inyong panimalay.
Muna kung naay mo ana sa inyong balay nga mag-Bible study, ayaw niyo balibari. Kay sinugdanan ka na nga si Kristo mupuyo ana nga panimalay. Amen? So nindot kaayo sa panimalay nga naagi pagwali sa pulong sa Ginoo. Okay, pastor, sige balik-balik sa among balay, mas maayo na nga naay mo ana sa inyong balay. So kung kamo nga wala pa'y nag-Bible study sa inyong panimalay niya, kung gusto ka nga ang gospel ma-open dia sa inyong panimalay, pwede ka mo mangita og mga church staff or mga pastors nga naa dire, pwede nyo ingnon nga, Pastor, Brad, pwede ka mag-start og Bible study sa among panimalay. Ano man, kay nindot kaayo nga ikaw mo'y gamiton, ang imong panimalay gamiton, nga daghang maluwas ang imong silingan. Amen? Sa akong nahinduman sa una, sa Baroy pa to, nahinduman ako silang Pastor Dodoy, Pastor Tuper, daghan to sila sa una, Pastor Organ, dito sila magstay sa among balay. Tungod atong nga ministry, naami karon. Why? Tungod kay naay balay gipagamit para sa gospel. Amen? Dapat kita open atong panimalay para sa Ginoo. Nga diha magsugod nga mawali ang gospel ginamit ang imong panimalay. Tawa? Acts chapter 12 verse number 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Asa sila nag-gathered? Sa balay ni Mary. Verse 12 bra. So imo makita diha, a small group of Jesus followers gathered at Mark's house. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, where many people had gathered and were praying. So imo makita diha nga ang church nagsugod with the gathering of small groups of Christians. So kung imong tan-awon, ang balay ni Mark gigamit aron ang gospel mawali tungod kay naay nagpagamit nga panimalay. Og tungod ato daghang mga tao nakadungog sa gospel, daghang tao na naluwas, mituo sa Dios, why? Tungod naay usa ka panimalay nagpagamit. Amen. Gusto ba mo iyong panimalay gamiton para ang gospel mawali? Ipagamit na. Ay, pastor, mahugaw niya akong balay ba? Nindot ra ba kay tog tiles? Saya na makababag, no? Pero blessing day na siya nga atong panimalay magamit gyud diha sa Dios. Now, ang application ani, opening your house to small group gathering is the beginning, small group gathering is the beginning of great things. Okay? Kanang magpagamit ka sa imong balay, diha magsugod nga panalanginan sa Dios ang imong panimalay. Amen ba? Now sagara kung mag-mission, ba kabantay mo ka na atong mga missionary, magsugod sa ministry, di ba? Magsugod sila sa balay. So kung naay balay ipagamit, so diya magsugod nga mawali ang pulong sa Ginoo. Munang dili nato ihikaw kung naatay mga panimalay nga pwede gamiton nga pastor, mag-conduct tag Bible study diri sa among balay. Invite nako akong silingan, akong mga parente aron mawalihan sa pulong sa Ginoo. Kung maluwas na ta, gigamit ka sa Ginoo. Amen. Usa ka nga instrumento nga naluwas siya. Amen ba? Okay, so imo makita sa Acts chapter 16, tanawa ang Philippian jailer and his household. Ang story ani, balutaan ni no, ang Philippian jailer nga si Paul o si Silas na priso. Di ba? Napa mo diya, murag nangatulog. natulog ang uban. Okay. Ang si Paul and Silas na priso kay nagwali sa gospel. So sa diyang na priso sila, anang gabi nagkanta sila. Nagdaig sa Dios. That's why ang Ginoo naghimog milagro, nakagawas ang mga piniriso. So ang Philippian jailer, pag mata niya, but pasabot kay mimata man, but pas natulog gini. Pag mata niya, nakita niya wala na ang piniriso. O gusto siya magbigti sa iyang kinabuhi. Kay balaod sa unang panahon, kung guard ka, kanang piniriso, kanang accountable na nimo. Kung makagawas na, ang kapalit anak kinabuhi nimo.
Pagtanaw niya, wala naman ang mga piniriso, iyatang dugsakon iyang kaugalingon. Pero, gibabagan siya nilang Paul and Silas. Muna sa verse 30, nawa diya, Acts chapter 16, verse 30. And when he had considered the thing, Acts chapter 16, palihog ko. Acts 16, wala. Ato, ablitag verse. Okay, wala na sulat. Okay, Acts chapter 16. Open your Bible. Aron makakita ta sa story. In verse number 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And verse 31, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Human ato, sadyang nakadungog ang Philippian jailer, nga mutuo siya, maluwas siya, apil ang iyang panimalay. Kabalo ka unsay gibuhat atong Philippian jailer? Dili ra dito taman nga enough na nga naluwas siya. Unsay gibuhat niya? Iyang gi-invite si Paul and Silas nga muadto sa iyang panimalay. Ug tungod niya ato unsay nitabo in verse number 32. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Tawa? And he took them the same hour of the night and washed their stripe and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Nganong naluwas ang iyang tibuok panimalay? Tungod nay usa ka tawo nagpagamit. Okay? Nay usa ka tawo nagpagamit nga miingon siya adto ta sa among balay. Og nawalihan ang iyang sakop sa panimalay og nabaptize, naluwas sila. Amen? Kuha na to? Nakita na to ang blessing kung magpagamit ta sa atong panimalay. Dunay maluwas gigamit atong panimalay. Ang gikinahanglan na kay available ang imong panimalay. Amen? Para ni Jesus. Okay? Available. Dapat open ang atong panimalay para ni Jesus. Muna sa Joshua chapter 24 verse 15, tanawa nindot kayo kung ang panimalay ning anyo. Atong inviteon si Jesus good sa atong panimalay. Kung ang Diyos na nasa atong panimalay, nindot kayo. Ingon si Joshua, tungod kay na-influence ni Joshua ang tibuok niyang panimalay. Si Joshua dili siya makasultian kung nay usa sayang anak kanang wala misunod niya. But ingon siya, and if seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang pinakanindot yun sa pamilya, sa usa ka panimalay, nga nangalagad sa Ginoo. Amen? Okay, sa una sa diyang ulitaw pa ko, mo gini akong giampo sa Dios. Ko Lord, tagai kog pamilya nga nangalagad gyud nimo. Amen? So ayop kita atog yung i-desire nga sa atong panimalay nga magamit gyud diya sa Dios. Nindot kay sa pamilya nga maghiusa pag-alagad sa Ginoo. Na usa ka blessing makita nako bang pamilya diri nga naghiusa. Labi na nay mga kandir Kristohanon nga mabless ko sa ilang kinabuhi nga gikan sa papa, sa mama, hantod sa anak, nag-involve gyud sa ministry. What a blessing, ne? Amen? Nindot kayo na sa atong kinabuhi. Dapat ang gikinahanglan diha, open ang imong panimalay para sa Ginoo. Amen? Dapat available ta, basta para sa Ginoo. Then, last, number 3. Unsaon nga mapakita nga available ta diha sa Dios? Una, dapat natay open heart para sa Ginoo. Then, open ang atong home para sa Ginoo. O number 3, dapat na kay gitawag, open your hands for Jesus. Amen? Open your hands for Jesus. Usahay, masulayan ang atong kinaiya, pinaagi sa atong kamot. Okay? Lisod kayo, kay kita naanad manggunta, kay pagawas ba nato, gikan sa sabakan sa atong mama, gaana bitaw. But pasabot, nature sa tao, lisod gud niya ang pag-open para sa uban. So gusto sa Dios natay open hands para diya sa Ginoo. Sa unsa man nga purpose, pastor? Kung buot pasabot, kung open ang imong hand, dili lisod nimo nga makatabang sa uban. Amen? Dapat open ang atong kamot para sa pag-support sa buluhaton sa Ginoo. Acts chapter 12,
verse 24 and 25. Like ko sa verse. Acts chapter 12. Wala. Okay, abli na po da. Acts chapter 12, verse number 24. Okay, 24. But the word of God grew and multiplied, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark. So imo makita na after the death of Herod, Mark joins to the heralding of the gospel. Tawa makita mo si John Mark, no? Usa siya nga gigamit sa Dios para ma-spread ang gospel. But the word of God continued to increase. Nganong nag-increase man ang pulong sa Dios, and spread when Barnabas and Saul had finished their mission. They returned from Jerusalem, taking with them John, also called Mark. Nganong mi-spread ang gospel, mi-increase ang mga magtotoo? Why? Naay mga tao open nga mutabang alang sa uban. Kristohanon dili ira tataman na luwas. Dapat na atay open hand nga imo pong ma-reach ang ubang tao nga wa pa kadungog sa gospel. Amen? Muna kinahanglan si Paul o si Silas, makita nato usaan ni si John Mark, gigamit sila sa Dios para pag-spread sa gospel. So sharing the good news of salvation to the people is an opening of your hands for Jesus. Kana ding pag-share nato sa gospel, sama ra ang imong gi-open ang imong kamot para ni Jesus. Okay? Mark chapter 5 verse 18 to 20. Kanina na. And when he was come into the ship, he that had been possessed with a devil prayed him that he might be with him. Verse 19. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Verse 20. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Tanawa, ang istorya ni, na usa ka tawo nga gidemon possess dito sa sa Gadarin. Dito sa Gadarin na usa ka tawo dito nga gidemon possess. So ang demon nga naa niya dili ra usa, legion. So daghang demons naa niya, pagkakita niya ni Jesus, unsay gisulti aning tawo nga nandibunyuhan, mihangyo ni Jesus nga musulod sila sa mga baboy. Di ba? Then katong tao, sa diyang migawas na tong demons, misulod sa baboy, ang mga baboy na ngamatay, katong tao nga demon possess, mihangyo ni Jesus nga pwede ba mukuyog siya. Pero unsay giingon ni Jesus? Giingnan siya, balik sa imong mga higala. Balik sa imong mga silingan, balik sa imong mga friends, balik sa imong pamilya, ug isulti ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Klaro kay ang Bible, human da ita maluwas, human ta nakaangkon sa kaluwasan, dili rata taman dire, dili rata para ra sa atong kaugalingon, dapat kabalo ta mo open sa atong kasing-kasing nga ato pong i-share unsay atong naangkunan. Amen? Muna kung wala nato nagihimo sa atong kinabuhi, matawag tang selfish. Nga naman, imura. Pero kung mo-open ka sa imong kamot para nila, samara, nga imo silang gidala diya sa Ginoo. So mo na'y sinugdanan nga ang tao madala diya sa Dios kung dunalay Kristohanon nga open ayang kasing-kasing para ang iyang kamot para sa uban. Muna ka nang pag-support nato sa mission, mo na'y pakita nga open imong kamot para sa pag-support. Kitaan naman tao. Muna kita mo'y nag-hold sa rope sa mga missionary. Dapat usata nga mo-open sa atong kamot para ang gospel ma-spread sa tibuok kalibutan. Kung walay missionary, wala ta karon. Nakuha na to? Wala ta karon, wala ta nagkita. Pero tungod sa missionary, naay mga church nag-support, mo na ang gospel na spread sa tibuok kalibutan. Ang gikinahanglan dia, open imong kamot, pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Now your service will become great when you are being used for others' spiritual benefits. Open your hearts to God in prayer to open your hands for the service.
Matthew chapter 9, tanawa ang giingon ni Jesus. Nganong kinahanglan open atong kamot para ni Jesus? Kay daghan pang tao nga wa pa kadungog sa maayong balita. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Dako ang alanihon, gamay ra ang mga laborers. Gamay ra ang magbubuhat. So usata nga muapil ana. Amen? Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Kinahanglan gid mutabang ta. Amen? Mutabang ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Then, in Matthew chapter 10 verse number 42, tanawa gyapon no, kung mutabang ta sa buluhaton sa Dios ug mag-support pud ta sa buluhaton sa Dios, ingon ang Bible, dili ta kawad ag reward. Bisan gali gagmay, bisan gamay lang imong gihimo para sa Dios. Kung gihimo na nimo nga uban ang kinasingkasing nga paghimo, dili ka kawad ag reward. Matthew 10:42. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water. Notice our cup of cold water. Only in the name of a disciple. Sige na, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Gamay tubig, bugnang tubig ra na siya. Salamat ko nga kung maka-Bible study mi sa ubang mga balay, dili ra bugnang tubig ihatag. Katong na-color. Nya naapagi kanang snack or napagi kanang gitawag kanang hilison sa imong giinom nga na-color. Di ba? Gamay lang, a cup of cold water o samot na na-color. Dako pa imong award ana. Unsay na ako'y prospect nga igbabu study na mo ba? Kada adto ginamo snack ag UTI ko eh. Kay pag umag-Bible study, wag litro dito, buta litro, pag kung saon man no? Amo na among akong buhaton, talagsa na lang ako adtuon, kay kuyuti ayon taani da. Blessing kay no, naay mga tao, nga dunay gi kasing-kasing mutabang sa buluhaton sa Dios, kana siya, pakapin na lang na, pagpadasig na sa mga nangalagad sa Ginoo. Gabi Bible study mi, kaon pa magpanihapon ka anak ko lisinga ning mga lagad sa Dios eh. Dili pa kapin ra na ha. Ay punyoson Blessing na mayon ang Bible. A cup of cold water, dili na ka mawad ag reward. Samot nag-imo ng atimanon kanang nangalagad sa Dios, dili na ta mawad ag reward. Amen. Muna ang gikinahanglan na kay open hands para mutabang gyud sa buluhaton sa Ginoo. Amen ba? So, kinahanglan diya, available ka. Basta para sa Dios, willing ka mo sacrifice, willing ka mo paluyo sa buluhaton sa Ginoo. Kung available ka para sa Ginoo. Amen? As our conclusion, like John Mark, in the beginning, you are still young or just a new believer and not yet firm in the faith. Normal na kung bag-o pa ta sa atong Christian life, sahay dili pa ta mag-involve sa ministry. Kay bag-o pa man. But you can serve the Lord too, from small service to significant, if you will open your heart, your home, and your hands for Jesus. Amen? Magsugod na sa gagmayng butang. Amen? Gagmayng butang pero adunay dako nga ginansya. Amen? Magsugod sa ginagmay. Sugod lang ko ginagmay. Example, di ka pa kakabalo mo share kay maulaw ka kay mga dagko mo to. Sugod kag bata magagmay. Diri sa simbahan daghan tag ministry kung wala kay ministry nga naapilan, wali pa ka member sa choir o wala ka, pwede ka pamunit og sagbot diha. That's your ministry. Sugod sa gamay. Kita kag sagbot diha, sagbot is butang nimo sa basura. Nagnay mga basura sa gawas, pasipaon ra sagdaan ra man. Magsugod sa ginagmay. Magsugod ang imong ministry diha. Amen? So I hope ang pulong sa Dios dunatay nakatunan. I hope nga okay ra tatanan. Amen ba?
Okay, magpray ta. Ginoo, dalaygon ka sa imong pulong. Salamat kay Ginoo nga ikaw naghatag kadaugan, ikaw Ginoo mag-bless ato in Jesus name.